Isang magandang araw sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig. Muli, isang pusong handang makinig at magbahagi ng kwento ang bumabati sa inyo saan man kayo naroroon. Sabi nila, ang kabaitan ay isang biyayang hindi matatawaran. Ngunit paano kung ang mismong biyayang ipinagkaloob mo ng buong puso ay siya palang magiging sandata na sasaksak sa iyong likuran? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal ng tapat bago ito matutong lumaban? Ang nangiti sa mga labi ni Lihim Sinag Cruz ay kasing liwanag ng hapon na yon. Mula sa kanyang malawak na opisina sa tuktok ng Sinag Holdings International, tanaw niya ang unti-unting paglubog ng araw sa siyudad ng Puerto de Oro. Sa kanyang mesa, isang maliit na larawan ang nakatayo, ang kuha mula sa araw ng kanilang kasal ni Bayani. 5 taon. 5 taon ng pag-aakalang perpekto ang lahat. Dahil anibersaryo nila, maaga siyang umuwi sa kanilang tahanan, ang marangyang Villa Paraiso. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para kay Lihim, ang tunay na yaman nito ay ang pamilyang pinangarap niyang buuin sa loob nito. Yaya Dalisay, handa na po ba ang lahat? Tanong niya sa matandang kasambahay na naging saksi sa kanyang buhay mula pagkabata. Opo, Ma'am Lihim. Nakahain na ang paborito ni Sir Bayani. Ang mga kandila at bulaklak ay ayos na rin. Siguradong matutuwa ang asawa ninyo sa sorpresa nyo. Sagot ni Yaya Dalisay na may ngiti sa mga labi. Pinagmasdan ni Lihim ang hapagkainan na inihanda para sa dalawa. Mga pulang rosas, kumikinang na kubyertos at 2 baso ng mamahaling alak. Ito ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga detalyeng pinag-isipan sa mga sandaling ginagawa niyang espesyal. Simple lang naman ang gusto niya. Isang masayang pamilya, isang asawang tapat, at isang biyenan na ituturing siyang tunay na anak. Habang naghihintay, umupo siya sa sala at kinuha ang kanyang telepono para tingnan kung may mensahe na ba si Bayani. Ngunit isang ibang notifikasyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang email mula sa bangko. Isang simpleng ping lang yun. Ngunit ang tunog na yon ang magiging hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Binuksan niya ang email, credit card transaction alert. Nangunot ang kanyang noo. Isang malaking halaga. 7 numero. Mula sa isang merchant na hindi niya kinikilala, Prestige Motors. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi siya bumili ng kotse at ang supplementary card na nasa ilalim ng kanyang pangalan ay ginagamit lamang ng 2 tao. Ang kanyang asawang, si Bayani, at ang kanyang biyenan, si Marikit Ilustre. Nanginginig ang mga daliri niyang pinindot ang numero ng kanyang personal banker. Ang bawat ring ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Good afternoon, Miss Cruz. Bati ng boses sa kabilang linya. Hi, good afternoon. I just want to verify a recent transaction on my card. From Prestige Motors, sabi ni Lihim, pilit pinapakalma ang kanyang boses. May ilang sandaling katahimikan habang tinitingnan ng ahente ang sistema. Yes, ma'am. I can confirm a purchase was made earlier today. A luxury sedan. Napapikit si Lihim. Huminga siya ng malalim. Can you tell me? Who signed for the purchase? Which supplementary card was used? One moment, ma'am. Muling tumahimik ang linya. Para kay Lihim, ang bawat segundong lumilipas ay isang paghihirap. Okay, ma'am. The transaction was signed by Mrs. Marikit Ilustre. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Marikit, ang kanyang biyenan, bumili ng isang mamahaling sasakyan gamit ang kanyang pera. Ngunit para kanino? Alam niyang may sasakyan na ito. At si Bayani, biglang nag-flashback sa isip niya ang mga huling linggo. Ang palaging pagiging abala ni Bayani. Ang mga tawag na sinasagot nito sa malayo. Ang mga ngiting hindi para sa kanya. Ang malamig na katotohanan ay parang isang matalim na bubog na tumusok sa kanyang puso. Ang kotse
ay hindi para kay Marikit at tiyak na hindi rin ito para kay Bayani. Mayroon lamang isang posibleng sagot. Isang sagot na matagal na niyang sinusubukang isantabi. Hana Sandoval, ang pangalan ng business associate ni Bayani na palaging bukang bibig nito. Bumagsak ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang hapunan, ang mga rosas, ang anibersaryo, lahat ay naging isang malaking katatawanan. 5 taon ng kanyang buhay, ng kanyang pagtitiwala, ng kanyang pagmamahal, para lang sa isang gintong resibo na naglantad sa lahat ng kasinungalingan. Nakatayo siyang parang isang estatwa sa gitna ng sala, hindi makagalaw. Ang sakit ay nagsimulang maging isang malamig na galit na unti-unting gumapang sa kanyang buong pagkatao. At sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang ugong ng paparating na sasakyan sa labas. Sinundan ito ng malakas at masayang tawanan. Ang pamilyar na tawa ng kanyang asawa. At ang tawa ng kanyang biyenan. Dumating na sila, masaya, at walang kamalay-malay. Dala ang amoy ng kanilang kataksilan. Nang bumukas ang pinto, isang mabilis na pagbabago ang naganap sa mukha ni Lihim. Ang bakas ng sakit at pagkagulat ay napalitan ng isang kalmadong ngiti. Isang maskarang perpektong isinuot sa loob lamang ng ilang segundo. Itinayo niya ang kanyang sarili mula sa pagkakaupo at sinalubong ang mag-inang kararating lang. Bayani Mama, welcome home! Bati niya ang kanyang boses ay pilit niyang pinanatiling normal, walang bahid ng anumang pait. Wow, love! Anong meron? Masayang tanong ni Bayani. Inakbayan siya at hinalikan sa pisngi. Ang halik na yon, na dati nagbibigay sa kanya ng kilig, ay ngayoy parang dumampi na malamig na bakal sa kanyang balat. Happy anniversary, of course! Sagot ni Lihim. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Naku, itong anak ko. Nakalimutan pa yata, singit ni Marikit, na may halong panunukso ang boses. Pasensya na, Hija. Napasarap ang aming pamamasyal. May mga tiningnan lang kaming investments. Investments. Halos matawa si Lihim sa kapaitan. Isang kotse para sa kabit ng anak mo, iyon ba ang investment, Marikit? Ngunit sa halip na sumagot, tumango lamang siya. Ganoon po ba? Halina kayo, kumain na tayo. Naghanda ako. Ang hapunan ay naging isang teatro ng pagkukunwari. Si Lihim ang naging pinakamagaling na aktres sa gabing iyon. Pinagsilbihan niya sila, nginitian, at tinanguan ang bawat kwento nila tungkol sa kanilang maghapon. Nakaupo siya sa harap nila, pinagmamasdan ang kasiyahan sa kanilang mga mukha, ang pagiging kampante ni Bayani, at ang pagmamalaki sa mga mata ni Marikit. Bawat subo niya ng pagkain ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Ang bawat tawa nila ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Ngunit tiniis niya dahil sa gabing iyon, natutunan niyang ang katahimikan ay mas malakas na sandata kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Marikit na magpapahinga na. Naiwan silang dalawa ni Bayani sa sala. Love, pasensya na talaga kung nalimutan ko, sabi ni Bayani. Niyakap siya mula sa likuran. Babawi ako sa'yo, promise. Hindi kumibo si Lihim. Naramdaman niya ang pagod, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Pumasok sila sa kanilang silid. Habang nagbibihis si Bayani, muli itong nagsalita. Medyo stress lang sa trabaho nitong mga nakaraan. Alam mo na, bagong proyekto. Isang blangkong pader ang isinalubong ni Lihim sa kanyang mga salita. Tumalikod siya at humiga sa kama. Hindi na hinintay pa ang kanyang asawa. Ang dating init ng kanilang higaan ay napalitan na ng yeyelong lamig. Hindi nakatulog si Lihim ng gabing iyon. Habang naririnig niya ang mahimbing na paghinga ni Bayani, sa kanyang tabi, ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan ay nagsimulang dumaloy. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng pamamaalam. Pamamaalam sa babaeng minsan
ay naniwala sa mga kasinungalingan, pamamaalam sa pangarap na matagal na palang patay. Nang mag-uumaga, bandang 3:00 ng madaling araw, tumigil ang kanyang pag-iyak. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi, isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Nagtungo siya sa kanyang home office at isinara ang pinto. Sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang laptop. Nakita niya ang kanyang refleksyon, ang mga mata niyang namumugto. Ngunit sa likod ng pamumugto na yon ay may isang bagong ningning, isang ningning na matalas at mapanganib. Gumawa siya ng isang bagong folder sa kanyang desktop. Isang folder na may pinakamatinding encryption. Pinangalanan niya ito, Proyekto Katarungan. Doon niya sisimulan ang lahat. Ang bawat ebidensya, ang bawat kasinungalingan, ang bawat kataksilan, titipunin niya lahat. Hindi na siya ang lihim na iiyak na lang sa isang sulok. Kung ang gusto nila ay laro, ibibigay niya ang isang laban na hindi nila malilimutan. Nang magsimulang sumikat ang araw, kinuha niya ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ng kanyang abogado at pinakamatapat na kaibigan. Attorney Sandoval speaking. Sagot ng boses sa kabilang linya. Miguel, it's me. Sabi ni Lihim. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Malamig na parang yelo. Lihim, napatawag ka? Maaga pa okay ka lang? Kailangan nating mag-usap. Diretsong sabi ni Lihim, walang anumang pag-aalinlangan. Agad. Habang hinihintay ang pagsapit ng umaga para sa kanilang pagkikita, sinimulan na ni Lihim ang kanyang sariling pagsisiyasat. Binuksan niya ang mga lumang financial statement ng kanilang pamilya. Mga dokumentong dati ay hindi niya pinapansin dahil sa buong pagtitiwala niya kay Bayani. Sinuri niya ang bawat linya, bawat numero, at doon, sa isang statement mula sa 3 taon na ang nakalipas, isang transaksyon ang pumukaw sa kanyang pansin, isang malaking halaga na inilipat sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Ang pangalan, Solara Ventures. Mabilis niyang hinanap ito sa internet. Walang resulta. Isang shell company. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang nakasulat sa description ng transaksyon. Payment Settlement. Marina Bay Casino. Ang pagkakatukla sa transaksyon patungo sa casino ay ang unang hibla lamang ng isang masalimuot na problemang unti-unting nabubunyag sa harap ni Lihim. Ang dating tiwala ay napalitan na ng isang mapanuring pagdududa. Alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng mga taong mapagkakatiwalaan, mga taong nasa labas ng kanyang bilog. Kinahaponan, sa isang madilim, at halos walang taong paradahan ng isang luma, at hindi na masyadong ginagamit na gusali. Naganap ang isang lihim na pagkikita. Nakaupo si Lihim sa loob ng kanyang hindi kapansin-pansing sasakyan. Suot ang isang simpleng damit at salamin para hindi makilala. Ilang sandali pa, isang lalaking nasa katanghalian ng edad, balingkinita ng katawan at may matalas na mga mata ang kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan. Siya si Dante, isang pribadong investigador na inirekomenda ng kanyang abogadong si Miguel. May reputasyon siyang magaling, mabilis, at higit sa lahat, diskreto. Binuksan ni Lihim ang pinto. Pumasok si Dante sa passenger seat, hindi nagsasalita, nagmamasid lang sa paligid. Salamat sa pagdating, basag ni Lihim sa katahimikan. Walang problema, ma'am. Attorney Sandoval already briefed me. Sila ang subject. Sabi ni Dante, sabay abot ng isang brown envelope. Kinuha ito ni Lihim. Sa loob, mga larawan ni Bayani at ng babaeng kilala niya bilang si Hana Sandoval. Gusto kong malaman ang lahat, mariing sabi ni Lihim. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga larawan. Ang bawat kilos nila, ang bawat lugar na pinupuntahan, ang bawat taong kinakausap. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang pera ko. Inabot niya ang isang itim na portfolio na nasa backseat.
Nandyan ang paunang bayad. Cash. Walang magiging paper trail. Ang mga update, ipadala mo sa isang encrypted email. Address is in the envelope. Tumango si Dante. Masusunod, ma'am. Kinuha niya ang portfolio at lumabas ng sasakyan. Naglahong parang anino sa dilim. Naiwan si Lihim. Hawak ang envelope. Ang mga larawan ng kataksilan ng kanyang asawa. Samantala, sa opisina ni Miguel, ang mesa ay napuno ng mga dokumento. Bank statements, credit card bills, mga titulo ng lupa. Lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Lihim at sa kanilang pamilya. Magkaharap sila. Seryosong sinusuri ang bawat papel. This is not just simple greed, Lihim. This is a pattern, sabi ni Miguel, habang binibilugan ng pulang marker ang isa pang kahina-hinalang transaksyon. Tingnan mo ito. Maraming malalaking withdrawal na ginawa si Tita Marikit sa mga panahong nasa ibang bansa ka para sa business trips. At ang mga ito, itinatago niya sa ilalim ng mga pangalang tulad ng household expenses o property maintenance. Mga aninong papel, bulong ni Lihim sa sarili. Mga kasinungalingang nakasulat sa papel, mga multo sa kanyang bank account na ngayon lang niya nakikita. And Bayani? He knew. He must have known. Higit pa sa pag-alam, Lihim, mukhang tinulungan ka pa niyang pagtakpan, sabi ni Miguel. Ipinakita sa kanya ang isang dokumento. Isang loan application na may pekeng pirma ni Lihim na si Bayani ang nag-apruba bilang kanyang asawa. Ang perang nakuha ay direktang napunta sa account ng Solara Ventures. Ang galit sa puso ni Lihim ay parang apoy na lalong lumalaki. Hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay isang organisadong panloloko na ginawa ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan siya ng pagsusuri, tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject, unang ulat. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang email ay naglalaman ng mga litrato na kuha lang ilang oras ang nakalipas. Si Bayani at si Hana magkayakap sa isang mamahaling restaurant. Masaya. Nagtatawanan. Sa isang litrato, nakita ni Lihim ang isang pamilyar na bagay sa kamay ni Hana. Isang designer na bag, kapareho ng bag na sinabi ni Bayani na nawala mula sa koleksyon ni Lihim nung isang buwan. Mas malala pa, may isang litrato kung saan magkahalikan sila. Isang halik na puno ng pagnanasa, isang halik na parang isinasampal sa mukha ni Lihim ang lahat ng kanyang kabiguan. Tinitigan niya ang litrato. Walang luhang pumatak. Tila naubos na ang lahat ng kanyang luha. Ang nararamdaman na lang niya ay isang matinding pagkasuklam, isang determinasyong tapusin na ang lahat ng ito. Isinave niya ang mga litrato sa kanyang secret folder. Isa na namang piraso ng ebidensya sa kanyang lumalaking koleksyon. Isasara na sana niya ang kanyang laptop nang biglang tumawag si Miguel. Ang boses nito ay may halong pag-aalala at pagkaapura. Lihim, I found something. Itong Solara Ventures. I did some digging. Hindi lang ito para pagtustusan ang sugal ni Tita Marikit. Sabi ni Miguel, ang kanyang paghinga ay mabigat. Lihim, hindi lang ito pagnanakaw sa'yo. Mukhang ginamit nila ang pera mo para magtayo ng isang shell company. Para kay Bayani Ani Ilustre, ang mundo ay isang entablado at siya ang bida. Paggising niya tuwing umaga sa tabi ng kanyang magandang asawa sa isang mansyon na hindi niya pinaghirapan, pakiramdam niya ay napanalunan na niya ang loto sa buhay. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kanilang walk-in closet, isang ngiti ng paghanga sa sarili ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isinuot niya ang kanyang mamahaling Italian suit, inayos ang kanyang Rolex, at sinuklay ang kanyang buhok. Gwapo, matagumpay, matalino. Iyon ang tingin niya sa kanyang sarili. Para sa kanya, si Lihim ay hindi lang asawa, isa itong korporasyon, isang maganda at napakagaling na CEO
na nagkataong asawa niya na nagbibigay sa kanya ng lahat ng luho sa buhay. At sa tingin niya, karapat-dapat siya rito. Good morning, love. Bati niya kay Lihim nang makita ito sa dining area. Nagbabasa ng dyaryo habang nagkakape. Hinalikan niya ito sa noo. Mauna na ako, may maaga akong meeting. Hindi niya napansin ang kakaibang lamig sa mga mata nito o ang pilit ng ngiti na ibinigay nito sa kanya. Para sa kanya, ang lahat ay normal. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sige, ingat ka, sagot lang ni Lihim. Pag-alis niya sa Villa Paraiso, hindi siya dumiretso sa opisina. Dumiretso siya sa isang condominium unit sa kabilang bahagi ng Puerto de Oro, ang kanyang lihim na pugad. At doon, naghihintay sa kanya si Hana. Babe! Salubong nito sa kanya ng isang mainit na halik. Si Hana ang eksaktong kabaligtaran ni Lihim. Kung si Lihim ay kontrolado, elegante, at seryoso, si Hana naman ay mapaglaro, masayahin, at walang pakialam. Siya ang kanyang pahinga mula sa perpektong buhay na minsay nakakasakal. Para sa'yo, sabi ni Bayani, sabay abot ng isang maliit na kahon, isang mamahaling kwintas. O Ani, ang ganda! Tuwang-tuwang sabi ni Hana. Saan na naman nating credit card ito binili? Biro nito. Tumawa lang si Bayani. Huwag mong alalahanin yon. Ang mahalaga, masaya ka. Si Lihim ang bangko, pero si Hana ang kanyang paraiso. At sa utak ni Bayani, kaya niyang panatilihin ang dalawang mundong ito nang sabay. Maya-maya, sa kanilang tanghalian, dumating ang kanyang ina, si Marikit. Sila ang perpektong magkakampi sa krimen. Si Marikit ang utak sa likod ng maliliit na pagnanakaw at si Bayani ang tagapagtakip. Kamusta na ang bagong sasakyan ng ating prinsesa? Tanong ni Marikit kay Hana na may kasamang kindat. Napakasarap i-drive, tita. Feeling ko, artistahin ako, sagot ni Hana habang ipinapakita ang susi ng bagong kotse. Mabuti naman, dapat lang na masanay ka na sa ganyang buhay. Hija, sabi ni Marikit, dahil malapit na. Nagkatinginan sila ni Bayani. Ano bang pinagsasabi mo? Saway ni Bayani, pero may ngiti sa kanyang labi. Bakit? Hindi ba? Itong Solara Ventures na itinatayo ninyo, kapag lumago iyan, hindi na natin kakailanganin pa ang awa ni Lihim. Sabi ni Marikit, puno ng kumpiyansa. Iyon ang kanilang exit plan. Ang Solara Ventures ay isang kumpanyang itinayo nila gamit ang pera ni Lihim. Isang real estate company na plano nilang palakihin. Kapag kumikita na ito ng malaki, iiwan na ni Bayani si Lihim, dala ang kalahati ng yaman nito bilang asawa at sisimula ng bagong buhay kasama si Hana. Simple, perpekto, iyon ang nasa isip niya. Konting tiis na lang, babe. Bulong ni Bayani kay Hana habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng mesa. Kapag nakuha na natin ang susunod na malaking investment, aalis na tayo sa anino niya. Ang halik nila sa loob ng condo unit na yon ay lasang-lason. Isang pinaghalong pagnanasa, kasakiman, at kataksilan. Para kay Bayani, ito ang tamis ng tagumpay. Hindi niya alam na ang bawat kilos nila, ang bawat halik, ay maingat na minamanmanan at inirerehistro. Kinagabihan, habang pauwi na siya, tumawag ang kanyang ina. Ang boses nito sa kabilang linya ay hindi na kasing kampante tulad kaninang umaga. May bahid ito ng kaba. Ani, anak, may problema yata, sabi ni Marikit. Ano yon, ma? Tanong ni Bayani. Medyo nairita. Si Lihim. Nag-utos siya ng isang full financial audit sa lahat ng ari-arian ng pamilya. Nanginginig na sabi ni Marikit. Sabi niya, para daw sa tax optimization. Biglang napreno ni Bayani ang sasakyan sa gilid ng daan. Nanlamig ang kanyang pawis. Audit? Bakit ngayon? Bakit biglaan? Tax optimization? Pag-uulit niya,
Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na wala itong ibig sabihin. Baka, baka nga para lang sa buwisma, huwag kang magpanik. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na tinig ang nagsimulang bumulong. Paano kung hindi lang ito tungkol sa buwis? Paano kung ang reynang natutulog ay nagsisimula ng magising? Ang kaalaman ay kapangyarihan. At sa bawat bagong impormasyon na natutuklasan ni Lihim, lalo siyang nagiging makapangyarihan. Ang dating babaeng mapagbigay at maunawain ay unti-unting naglalaho at ang pumapalit ay isang estratehistang hindi mo gugustuhing maging kalaban. Ang simula ng kanyang bagyo ay hindi isang malakas na kulog. Ito ay isang tahimik na pagbabago sa ihip ng hangin. Isang umaga, gumawa siya ng 2 tawag. Ang una ay sa kanyang bangko. "Good morning, this is Lihim Sinag Cruz," sabi niya sa kanyang personal banker. Ang kanyang boses ay kalmado at professional. "For security purposes, I would like to request an immediate freeze on all supplementary credit cards under my account. I suspect a potential data breach. Please issue new cards but hold them at the bank for my personal pickup. Thank you." Ang pangalawang tawag ay sa kanyang accountant. "I need a full review of all household allowances and miscellaneous funds. Let's trim the fat. Effective immediately. All non-essential expenditures will require my personal, written approval." Walang sigaw, walang komprontasyon, isang malinis at corporate na paggalaw. Iyon ang unang hakbang. At hindi nagtagal, naramdaman na ng mga daga ang pagbabago sa loob ng hawla. Si Marikit ang unang tinamaan. Sa kanyang paboritong high-end boutique sa Puerto de Oro, pagkatapos pumili ng mga damit na nagkakahalaga ng 6 na numero, inabot niya ang kanyang credit card ng buong pagmamalaki. Ngunit ang nangiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho nang bumalik ang sales lady na may alanganing itsura. "I'm sorry ma'am, but your card was declined." "What? That's impossible!" Halos pasigaw na, sabi ni Marikit, dahilan para mapatingin ang ilang mamimili. "Try it again." Sinubukan muli ng sales lady. "Declined po talaga, ma'am." Namumula sa hiya at galit, umalis si Marikit sa butik na walang dala. Pagdating niya sa Villa Paraiso, dire-diretso siya sa opisina ni Lihim. "Lihim, anong nangyayari? Pinahiya mo ako. Bakit hindi gumagana ang card ko?" Galit na tanong nito. Tumingin si Lihim mula sa kanyang laptop, ang kanyang mukha ay blanko. "Oh mama, nag-issue po ang bangko ng security warning. May potential data breach daw po, kaya pinakancel ko muna lahat para sa kaligtasan natin. Don't worry, I'm handling it." Walang masabi si Marikit. Ang rason ni Lihim ay perpekto at hindi matututulan. Ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang may mali. Sumunod na tinamaan si Bayani, gabi iyon, at dinala niya si Hana sa pinakabagong fine dining restaurant sa syudad. Gusto niyang bumawi pagkatapos ng kanilang maliit na pagtatalo. "Order anything you want, babe," mayabang niyang sabi. Ngunit nang dumating ang bill, ang kanyang ngiti ay naging isang matinding kaba. Sinubukan niya ang kanyang card. Declined. Sinubukan niya ang isa pa. Declined din. Nanlamig ang kanyang pawis habang si Hana ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. "What's wrong, Annie?" Technical problem lang siguro, babe." Palusot niya habang palihim na tinitingnan ang laman ng kanyang wallet. Kulang. Napahiya siya. Kinailangan niyang iwan ang kanyang Rolex bilang kolateral at nangakong babalikan ito kinabukasan. Ang gabi na dapat ay para sa paglalambingan ay nauwi sa isang mainit na pag-aaway sa kotse. "Nakakahiya, Annie. Paano kung hindi mo na mabawi yung relo? At paano na ang mga plano natin kung wala ka man lang pambayad ng dinner?" Sigaw ni Hana. Ang dating kumpiyansa ni Bayani ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong tahimik na nagmamasid, si Yaya Dalisay. Nakikita niya ang lahat. Napapansin niya ang hindi na pagkibo ni Lihim sa hapagkainan. Nakikita niya ang bagong tigas sa tindig nito,
Ang lamig sa mga mata na dati puno ng pagmamahal. Nakikita niya ang pagiging iritable ni Bayani at ang laging pagsimangot ni Marikit. Alam niyang may paparating na unos at ang puso niya ay kumakampi sa alaga niyang nasasaktan. Isang gabi, habang si Lihim ay nasa kanyang opisina at sinusuri ang mga bagong ebidensyang ipinadala ni Dante, may isang mahinang katok sa kanyang pinto. "Pasok!" sabi niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang taong hindi niya inaasahan. Ang kanilang family driver, si Mang Tonyo, isang lalaking nasa mga 50 anyos, laging nakayuko at bihirang magsalita. Siya ang laging tagatanggap ng masasakit na salita mula kay Marikit. "Mang Tonyo, may kailangan po kayo?" Magalang na tanong ni Lihim. Huminga ng malalim ang matanda, tila nag-iipon ng lakas ng loob. May iniabot itong isang maliit at lumang sobre. "Ma'am Lihim," sabi nito sa isang mahinang boses, "pasensya na po sa abala. Matagal na po akong naninilbihan sa inyo. Kayo lang po ang nagpakita ng kabaitan sa akin sa pamilyang ito." Itinaas ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lihim ang determinasyon sa mga ito. "Mayroon po akong gustong ibigay sa inyo." Nakatitig lamang si Lihim sa sobreng nasa kamay ni Mang Tonyo. Isang simpleng sobre na luma na at malambot na sa tagal. Ang mga kamay ng matandang driver na may hawak nito ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. "Ano po ito, Mang Tonyo?" tanong ni Lihim. Ang kanyang boses ay mahina. "Ma'am, pasensya na po kung nakialam ako," panimula ng matanda. "Sa tagal ko pong driver ni Ma'am Marikit, marami na po akong narinig. Mga usapan na hindi dapat para sa pandinig ng iba. Mga salitang masakit para sa inyo." Ikinuwento ni Mang Tonyo kung paano siya laging minamaliit ni Marikit, tinatawag na bobo o tanga sa harap ng mga kaibigan nito. Ngunit si Lihim, sa tuwing sasakay ito, ay laging nangungumusta sa kanyang pamilya. Nagtatanong tungkol sa kanyang mga anak at nagbibigay ng malaking bonus tuwing Pasko. Ang simpleng kabaitan na iyon ang nag-iwan ng marka sa puso ng matanda. "Naisip ko po balang araw, baka kailanganin ninyo ng katotohanan." Pagpapatuloy niya, dahan-dahan niyang kinuha ang laman ng sobre. Hindi ito sulat. Isa itong maliit na USB flash drive. Lahat po ng usapan nila sa loob ng kotse ni Sir Bayani at Ma'am Marikit. Sa loob ng halos 2 taon, sinubukan ko pong i-record. Parang isang bombang sumabog sa harap ni Lihim ang kanyang narinig. Isang testigo sa anino. Isang taong hindi nila kailanman pinansin ang siyang nag-ipon ng lahat ng kanilang mga lihim. Nanginginig niyang tinanggap ang USB. "Salamat po, Mang Tonyo. Maraming salamat." "Walang anuman po, ma'am. Para po iyan sa kabutihan ninyo," sabi ng matanda bago magalang na tumalikod at tahimik na lumabas ng silid. Iniwan si Lihim na tulala at hawak ang sandatang hindi niya inaasahan. Nang siya na lang ulit ang mag-isa, tila huminto ang kanyang paghinga. Tinitigan niya ang maliit na piraso ng plastik sa kanyang palad. Ito na ang magdidikta ng lahat. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Isang folder lang ang laman nito na may petsa at sa loob, daan-daang maliliit na audio files. Isinuot niya ang kanyang headphones, pinindot ang play sa pinakaunang file at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang unang boses na narinig niya ay ang tawa ni Marikit, isang tawang matinis at puno ng pagmamalaki. "Napakagaling talaga ng anak ko. Akalain mo, ang isang lihim Sina-Cruz na papaikot lang natin sa ating mga palad." Sumunod ang boses ni Bayani, mayabang at kampante. "Si Lihim, don't worry about her, ma. As long as she's busy making money, she won't notice a thing." Masyadong inosente yon. Sunod-sunod na audio file ang kanyang pinakinggan. Ang bawat isa ay isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Narinig niya ang kanilang mga plano tungkol sa Solara Ventures. Narinig niya kung paano nila pinagtatawanan ang kanyang kabaitan.
Narinig niya si Marikit na nagrereklamo kung gaano kaliit ang allowance na ibinibigay niya. Narinig niya si Bayani na ikinukwento ang mga date nila ni Hana gamit ang pera ni Lihim. Kapag kumita na ang Solara, hihiwalayan ko na siya. Kukunin ko ang kalahati. At sa wakas, magiging malaya na tayo, Ma. Tayo naman ang magiging hari at reyna. Sa puntong yun, hindi na napigilan ni Lihim ang mga luha. Ngunit ang mga luhang yon ay iba na. Hindi na ito luha ng pighati o awa sa sarili. Ito ay luha ng galit, luha ng paglaya. Ang bawat patak ay naghuhugas sa natitirang pagmamahal niya para sa kanila. At ang iniiwan ay isang matigas at malamig na bato ng katotohanan. Nang matapos niyang pakinggan ang pinakamatitinding revelasyon, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay kalmado na, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Binuksan niya ang kanyang secret folder, ang proyekto katarungan. Hinila niya ang mga audio files mula sa USB at inilagay sa folder. Sunod, hinila niya ang mga litrato ng pagtataksil mula sa folder ng investigador. Pagkatapos, ang mga financial statement na may mga bilog na pula at ang mga dokumento ng Solara Ventures na ibinigay ni Miguel. Sa screen ng kanyang laptop, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkadugtong-dugtong, ang mga litrato, ang mga numero, at ngayon, ang kanilang mga boses, isang kumpletong larawan ng kasakiman, kataksilan, at panloloko. Isang kasong hindi matatalo. Mayroon na siyang lahat ng kailangan niya. Ang bagyo ay handa ng manalasa. Binuksan niya ang kanyang email. Gumawa siya ng isang bagong mensahe. Sa to field, maingat niyang inilagay ang mga pangalan. Ang kanyang amain na si Don Alejandro Cruz, ang patriarch ng kanilang angkan, ang mga nakatatandang kapatid ng kanyang ama, at ang mga iginagalang na miyembro ng pamilya ilustre na alam niyang may takot pa rin sa kahihiyan. Ang subject, Urgent Family Meeting. At sa katawan ng email, isang simpleng pangungusap lang ang kanyang isinulat. I am inviting you all to an urgent family meeting at Villa Paraiso this Saturday evening. Your presence is required. Bago pa siya magdalawang isip, pinindot niya ang send. Ang isang maliit na pag-click na yon ay ang tunog ng isang deklarasyon ng digmaan. Para kay Marikit Ilustre, ang email ni Lihim ay hindi isang banta, kundi isang oportunidad. Sa kanyang isipan, ang biglaang pagtawag ng isang family meeting ay isang senyales ng kahinaan, isang desperadong hakbang ng isang babaeng nalulunod at nagwawala. Sa pribadong sitting room ng Villa Paraiso, ilang oras bago ang nakatakdang pulong, kinausap niya ang kanyang anak na si Bayani. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang manlalarong malapit ng manalo. Makinig ka, Ani, sabi niya habang inaayos ang kurbata ng anak. Ito na ang pagkakataon natin. Nagpapakita na ng sintomas ng pagkasira ng ulo ang asawa mo. The stress of running her empire is finally getting to her. Ang pag-freeze ng cards, ang audit, lahat yan gawa-gawa lang ng isip niya. Paranoid. Pero Ma, paano kung may alam na siya? Nag-aalalang tanong ni Bayani. Ang kumpiyansa niya ay bahagyang nabawasan nitong mga nakaraang araw. Hinawakan ni Marikit ang pisngi ng anak. Kahit pa may alam siya, ano ang ebidensya niya? Salita laban sa salita. At sa mata ng pamilya, sino ang mas kapanipaniwala? Ang isang asawang pagod at stressed o ang isang mapagmahal na pamilyang nag-aalala lang para sa kanya? Itinuro niya ang plano. Mamaya, tayo ang magiging biktima. Tayo ang mag-aalala. Ipapakita natin sa lahat kung paano tayo nag-aalala sa kanyang erratic behavior. Tayo ang aako sa kanya. At kapag naniwala na sila na wala na sa tamang pag-iisip si Lihim, sino sa tingin mo ang bibigyan nila ng kapangyarihang mag-manage ng lahat ng ito? Isang ngiting mapanlinlang ang sumilay sa labi ni Bayani. Naintindihan na niya.
Kung mapapalabas nilang wala nang kakayahang magdesisyon si Lihim, siya bilang asawa ang susunod sa linya. Ito na ang pinakamabilis na daan patungo sa ganap na kontrol. Galing mo talaga, ma, sabi ni Bayani. Ang pag-aalala ay napalitan na ng kasakiman. Nagsimulang dumating ang mga bisita. Unang pumasok sa malawak na pinto ng Villa Paraiso si Don Alejandro Cruz, ang tiyuhin ni Lihim at ang kinikilalang pinuno ng kanilang angkan. Sumunod, ang iba pang mga miyembro ng pamilya, Cruz at Ilustre, mga taong may sinasabi sa lipunan, mga taong ang pinakamalaking kinatatakutan ay ang eskandalo. Sinalubong sila ni Marikit na may pekeng pag-aalala sa mukha. "Tito, buti po nakarating kayo," sabi niya kay Don Alejandro na may kasamang paghalik sa kamay. "Nag-aalala na po talaga kami kay Lihim." Ang sala ng mansyon ay napuno ng bulungan. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at pag-aabang. Si Bayani ay nasa tabi ng kanyang ina, ginagampanan ang papel ng isang nag-aalalang asawa. Ang lahat ay nasa kanilang pwesto, naghihintay sa bida ng gabing iyon. At pagpatak ng eksaktong 8:00, nagsimula siyang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Hindi siya ang Lihim na inaasahan ni Marikit. Hindi siya ang babaeng umiiyak, mukhang talunan, o mukhang pagod. Ang bumaba sa hagdanan ay isang reyna. Suot niya ang isang itim na power dress na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng ayos. Ang kanyang mukha ay may minimal na makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at malamig. Tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sinumang titigan niya. Bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Bawat galaw niya ay kontrolado. Natigilan si Marikit. Maging si Bayani ay hindi makapagsalita. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi ang asawa o manugang na kilala nila. Ito ay si Lihim Sinag Cruz, ang CEO. Ang may-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa. Nagpatuloy si Lihim sa paglakad hanggang sa gitna ng silid. Tumingin siya sa bawat isang muka sa loob ng kwartong yon at ang lahat ay natahimik. "Salamat sa inyong pagdating," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, walang emosyon, ngunit malinaw at malakas na umalingaw-ngaw sa buong sala. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa kanyang huling salita. "Inimbitahan ko kayo ngayong gabi para manood ng isang maikling presentasyon tungkol sa katapatan." Nag-angat siya ng kamay. Ang isang katulong ay nagdim ng mga ilaw. At sa likod ni Lihim, ang isang malaking puting projector screen na kanina pa nakatago sa isang sulok ay biglang umilaw. Handang maglantad ng katotohanang matagal nang itinago sa dilim. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong Villa Paraiso nang umilaw ang projector screen. Ang lahat ng mata ay nakatuon dito, puno ng pagtataka at pag-aabang. Tanging si Lihim lamang ang nakatayo nang may kumpiyansa. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang gawa sa bato. Ang unang lumabas sa screen ay isang pamilyar na larawan. Ang resibo mula sa Prestige Motors. Malaki, malinaw. Nakasulat ang pangalan ni Marikit Ilustre bilang signatory. Kasunod nito, isang larawan ng bagong-bagong luxury sedan na may isang masayang Hana Sandoval sa driver's seat. Narinig ang mga mahihinang bulungan mula sa mga kamag-anak. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Napatingin siya kay Lihim na tila hindi makapaniwala. "Ito." Nagsimulang magsalita si Lihim. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. "Ay isang investment na ginawa ng aking biyenan gamit ang aking pera. Isang regalo para sa business associate ng aking asawa." Bago pa man makapag-react si Marikit, nagbago na ang slide. Sumunod na lumabas ang mga litrato mula sa investigador. Si Bayani at Hana na magkayakap. Si Bayani at Hana na magkahalikan. Ang bawat litrato ay isang sampal sa mukha ng pamilya Ilustre. Ang mga bulungan ay lumakas.
Si Don Alejandro ay napasimangot. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding dismaya. Bayani, anong kalokohan ito? Sigaw ng isa sa mga tiyuhin ng binata. Titito, that's not... pwedeng ipaliwanag. Nauutal na sagot ni Bayani. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi pa ako tapos, sabi ni Lihim, at sa isang senyas niya, nagpatuloy ang presentasyon. Sumunod ang mga dokumentong pinansyal, ang mga bank statement na may mga pulang bilog sa mga kahina-hinalang transaksyon, ang pekeng loan application na may pirma ni Lihim, ang mga dokumento ng Solara Ventures na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Hana, ngunit ang pondo ay malinaw na nagmula sa mga account ni Lihim. Ang bawat slide ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mag-inang ilustre. Ang kanilang plano na palabasing baliw si Lihim ay gumuho sa harap mismo nila. Sila ngayon ang mukhang mga magnanakaw at manloloko sa harap ng buong angkan. Ito ay pagnanakaw, deklara ni Lihim. Isang sistematikong pagnanakaw na ginawa sa ilalim ng aking bubong. Akala nila, hindi ko mapapansin. Akala nila, mananatili akong bulag. Kasungalingan, gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan, Lihim. Sinisiraan mo kami. Sigaw ni Marikit, sinusubukang iligtas ang kanyang sarili. Talaga po? Tanong ni Lihim, at sa kanyang mga mata, may isang kislap na mapanganib. Kung ganoon, baka gusto ninyong pakinggan ito. Sa huling pagkakataon, nag-iba ang nasa screen. Isang audio waveform ang lumitaw. At pagkatapos, isang boses ang umalinggaw-ngaw sa buong silid. Ang boses mismo ni Marikit na na-record mula sa USB ni Mang Tonyo. Akalain mo, ang isang lihim sinag-cruise na papaikot lang natin sa ating mga palad. Natigilan ng lahat. Napakalinaw ng audio. Walang duda na boses yon ni Marikit. Sumunod ang boses ni Bayani. Si Lihim. Don't worry about her, ma. Masyadong inosenteng yon. At ang pinakamatindi sa lahat, kapag kumita na ang Solara, ihiwalayan ko na siya, kukunin ko ang kalahati, at sa wakas, magiging malaya na tayo, ma. Tayo naman ang magiging hari at reyna. Pagkatapos ng huling linyang iyon, pinatay ni Lihim ang audio. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang lahat ng pag-aalinlangan sa mga mukha ng mga kamag-anak ay nawala. Ang natira na lang ay pagkasuklam. Hindi na kinaya ni Marikit. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. At bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Walang malay. Si Bayani naman ay parang isang lobong na ubusan na pa ng hangin. Ang kanyang pagiging arogante ay naglaho. Tumakbo siya palapit kay Lihim, lumuhod sa kanyang harapan, at niyakap ang kanyang mga binti. Love, please. Pipatawarin mo ako. Mali ako. Alam ko, huwag mo namang gawin to sa amin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga luha ay dumadaloy na parang isang bata. Tumingin si Lihim sa lalaking minsan niyang minahal, na ngayon ay nakaluhod at kahabag-habag sa kanyang paanan. Ngunit wala na siyang naramdamang awa. Wala nang sakit. Tanging isang malamig na kahungkagan. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap nito. Tapos na tayo, Bayani, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Tinawag niya ang mga security guard na kanina pa nakaantabay sa labas. Ilabas ninyo sila sa pamamahay ko. Ngayon din. Habang kinakaladkad ng mga gwardya ang umiiyak na si Bayani at tinutulungang tumayo ang nahimatay na si Marikit na wala nang dalang anuman kundi ang mga suot nila sa katawan. Nagsalita si Lihim sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay tila isang hatol. Ang utang ninyo ay hindi lang sa akin. Ang utang ninyo ay sa batas. Nang mabuksan ang malaking pinto ng mansyon, hindi lang ang madilim na gabi ang sumalubong sa kanila. Sa labas ng gate, 2 patrol car ng pulis ang nakaabang, ang kanilang mga ilaw na pula
at asul ay tahimik na umiikot. Isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang maluhong buhay at ang simula ng kanilang pagbabayad sala. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating maingay na balita tungkol sa eskandalo ng pamilya Ilustre ay unti-unti nang humupa na palitan ng mga bagong usap-usapan sa alta sosyedad. Para kay Lihim, ang paglipas ng panahon ay isang biyaya. Ang unang ginawa niya matapos ang gabing iyon ay ibenta ang Villa Paraiso. Ang bawat sulok ng mansyon ay may dalang alaala. Mga alaalang masaya na naging kasinungalingan at mga alaalang masakit na ayaw na niyang balikan. Ipinagbili niya ito kasama ang lahat ng laman, tila isang ahas na nag-alis ng kanyang lumang balat. Ang mga abo ng kahapon ay kailangang iwan para sa isang bagong simula. Ngayon, nakatira na siya sa isang modernong penthouse sa pinakatuktok ng isang bagong gusali sa Puerto de Oro. Ang mga dingding ay salamin na nagbibigay sa kanya ng malawak na tanawin ng syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang pagkadurog at ngayon ay sa kanyang muling pagbangon. Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan ay kailangan na ring putulin. Sa loob ng isang malamig at walang emosyong korte, nakaupo si Lihim sa isang panig kasama ang kanyang abogadong si Miguel. Sa kabilang panig, nakaupo si Bayani kasama ang isang public attorney. Ang dating mayabang at makisig na si Bayani Ilustre ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Payat ang kanyang katawan, magulo ang buhok, at may malalalim na eye bags. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang kupas na polo. Ang mga mata niyang dati puno ng kumpiyansa ay ngayoy puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi sila nag-usap, hindi rin sila nagkatinginan. Ang lahat ng kailangan nilang sabihin ay nasabi na sa gabing iyon sa Villa Paraiso. Ito ay isang formalidad na lamang, isang seremonya para tuluyang isara ang isang kabanata. With the power vested in me by the Republic of the Philippines, I hereby declare the marriage between Bayani Ilustre and Lihim Sinagkrus null and void. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay tumatak sa buong silid. Isang tunog ng katapusan, isang tunog ng kalayaan. Tumayo si Lihim. Sa huling pagkakataon, napatingin siya kay Bayani. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita niya sa mga mata nito ang pagsisisi, ang panghihinayang. Ngunit para sa kanya, huli na ang lahat. Walang galit, walang awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtanggap na tapos na ang lahat. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, hindi na lumingon pa. Pag-uwi niya sa kanyang bagong tahanan, sinalubong siya ng balita sa kanyang tablet. Isang headline ang pumukaw sa kanyang pansin, Socialite Marikit Ilustre, facing multiple charges of fraud, bail denied. May kasama itong larawan ni Marikit na nakaposas, ang muka ay gusot, at walang anumang bakas ng dating karangyaan. Hindi siya nakaramdam ng saya. Tinitigan lang niya ang screen. Ito ang hustisya. Ito ang resulta ng kanilang mga ginawa. Isinara niya ang balita. Hindi na niya kailangang subaybayan pa. Ang batas na ang bahala sa kanila. Ma'am Lihim, narito na po ang tsaa ninyo. Sabi ni Yaya Dalisay, inilapag ang isang tasa sa mesa sa tabi ng bintana. Si Yaya Dalisay ang tanging piraso ng kanyang nakaraan na dinala niya sa kanyang bagong buhay. Ang tapat niyang kasambahay na nanatili sa kanyang tabi. Salamat, Yaya, sabi ni Lihim, na may maliit na ngiti. Umupo sila roon, tahimik na pinagmamasdan ang syudad. Masaya po ako para sa inyo, ma'am. Basag ni Yaya Dalisay sa katahimikan. Masaya po ako na malaya na kayo. Tumingin si Lihim sa matanda. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangilid. Salamat sa pananatili, Yaya. Sa lahat ng nangyari, hindi mo ako iniwan. Kahit kailan po ay hindi ko kayo iiwan, ma'am. Nakita ko po kayong lumaki. Alam ko po ang bigat na pinagdaanan ninyo. At ngayon,
nakikita ko po kayong muling ngumingiti. Yun lang po ay sapat na sa akin. Sa mga simpleng salitang iyon, naramdaman ni Lihim ang init ng tunay na pagkalinga. Maya-maya, dumating ang mail. Kabilang sa mga sulat para sa negosyo at mga bill, may isang sobre na kakaiba. Simple lang ito, at ang sulat kamay ay hindi pamilyar. Binuksan niya ito. Sa loob, isang maikling liham. Ma'am Lihim, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nais ko lang po sanang magpasalamat muli. Dahil po sa tulong ninyo, nakapagretiro na po ako ng maaga at nakauwi na rito sa aming probinsya. Kapiling ko na po ang aking mga apo. Tahimik na po ang buhay dito. Salamat po sa lahat. Naway pagpalain po kayo palagi. Lubos na gumagalang Antonio Tonyo Reyes. Napangiti si Lihim habang hawak ang sulat. Mang Tonyo. Ang tahimik na testigong nagbigay sa kanya ng lakas. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang simpleng kabutihan ang nagbunga ng kapayapaan para sa isang mabuting tao. At para kay Lihim, iyon ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na kabanata, mayroon pa ring liwanag na masisilayan. Ang Sinag Holdings International ay mas matatag kaysa dati. Sa loob ng malaking boardroom na napapalibutan ng salamin, sa pinakatuktok ng kanilang gusali, ang boses ni Lihim Sinag Cruz ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad at hindi matitinag na kumpiyansa. The proposal is good, but the timeline is too conservative. I want a feasibility study on my desk by Monday. We're accelerating the expansion. Ang mga miyembro ng board, mga veteranong negosyante na dati tinitingnan siya bilang asawa lamang ni Bayani, ay ngayon nakikinig sa bawat salita niya ng may paggalang at paghanga. Nakita nila kung paano niya sinalo ang kumpanya mula sa isang potensyal na eskandalo at ginawa itong mas malakas. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi lang nakabangon, lumipad siya. Pagkatapos ng pulong, imbes na umuwi, nagtungo siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan mag-isa, ang dalampasigan ng Puerto de Oro. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling sapatos, hinayaang lumubog ang kanyang mga paa sa malambot at basang buhangin. Ang malamig na tubig na humahaplos sa kanyang mga paa ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng nakaraan. Pinanood niya ang mga alon na paulit-ulit na humahalik sa dalampasigan. Ang bawat alon ay tila isang pagsubok, ngunit ang dalampasigan ay nananatiling buo. Laging naghihintay, laging handa. Dati, ang paglalakad dito ay may kasamang pighati. Ang bawat tanawin ay may kaakibat na alaala ni Bayani. Ngayon, habang naglalakad siyang mag-isa sa ilalim ng papalubog na araw, wala na siyang naramdamang kalungkutan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pag-iisa ay hindi nangangahulugang kapighatian. Ito ay nangangahulugang kalayaan. Kalayaang huminga ng malalim nang walang takot. Kalayaang magpasya para sa sarili. Kalayaang maging siya, si Lihim, hindi bilang asawa, hindi bilang manugang, kundi bilang isang buong individual. Ang gabi ay dumating. Mula sa kanyang malawak na balkonahe sa penthouse, tanaw ni Lihim ang buong syudad ng Puerto de Oro. Ang mga ilaw nito ay parang mga bituing kumikinang sa lupa. Isang karagatan ng mga pangarap at mga posibilidad. May hawak siyang isang kopita ng alak, ngunit hindi ito para sa paglimot o pagluluksa. Ito ay para sa pagdiriwang. Hindi niya ipinagdiriwang ang pagbagsak ni Bayani at Marikit. Ang kanilang kapalaran ay nasa kamay na ng batas. Ang paghihiganti ay isang panandaliang kasiyahan lamang. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon. Itinaas niya ang kanyang kopita. Hindi niya ito iniaalay sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan. Hindi sa mga taong nanakit sa kanya, kundi sa babaeng natutong lumaban. Para sa aking muling pagsilang, bulong niya sa hangin. Ang pangalan niya ay Lihim, ngunit wala na siyang itinatago. Ang kanyang apelyido ay Sinag, at sa wakas,
Natagpuan na niya ang kanyang sariling liwanag. Ininom niya ang alak. Ang lasa nito ay tamis ng tagumpay at pag-asa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinama ang malamig na ihip ng hangin sa kanyang mukha. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa itaas ng isang syudad na patuloy na umiikot, isang reyna ang nakatayo, matatag, buo, at higit sa lahat, malaya. Malaya na siya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lihim. Isang kwento ng sakit, katatagan, at sa huli, ng matamis na tagumpay. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple lamang. Ang kabaitan ay hindi kahinaan. At ang pagpapatawad sa sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan. Minsan, kailangan nating pagdaanan ang pinakamatinding unos para matuklasan ang lakas na hindi natin alam na taglay pala natin. Ang bawat sugat ay may dalang aral at ang bawat pagtatapos ay pagkakataon para sa isang mas magandang simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Lihim? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. At kung meron po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-suggest. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.